Hello guys, ayan, kakauwi ko lang. Masarap na Pakainin. medyo mainit. Okay, dyan, caramel. Ganun din, kaya lang may cream. May cream. Pwes pauwi na ako eh. Yan, sobrang init. 31 ano? Init daw. Palit na kagad ako ng damit eh. naman nga eh. Ito kay Jermaine. Caramel sa amin, ice cup kay Jonas. Wild berry hibiscus. Palit kagad ako, di ko pa nag-basketball eh. Sobrang init. Basang-basa yung... Pinag-usapan niya sa meeting kanina yung ano eh. Yung mga ganyan. Lalo na yung mga yard guys, yung mga nasa labas. Delikado yung mga ganun. Pag nag-overheat na, lumilim muna, uminom ng tubig, marami, ganyan. Kailangan Kasi talaga. init eh. Kailangan talaga nakasilong ka lalo kung sa Sakit sa labas ulo. ka. Mahirap na. Lalo ba't ma-heat stroke. Marami rin matatanda sa amin. Kami naman sa kusina, para kami nasa loob ng oven eh. Lalo pag service time, bukas yung ihawan, bukas yung fryer, bukas na. Dami pa namin gas kanina. Sobrang dami na naman. Tapos puro steak pa. Ang order. Ihaw ka ng ihaw, hindi ko mapatay na maaga kasi. Oo. Hindi ko siya maihaw ng maaga kasi iba-iba yung dating. Oo. Merong una, gitna, yung Ano mga danes? iba-iba. Pero mostly sila medium at saka medium rare. Medium rare. Ilan lang yung umorder ng well done. Nakakamiss na rin yun ano. Tagal na nga rin eh. Tagal na namin hindi kumakain ng steak. Lalo yung ribeye. Dati ang dalas eh. Ang dalas kaya Kaya tumaas yung cholesterol. okay lang yan. Pangpalamig muna tayo. Pangtanggal ng uhaw. Ayan. May bago na siyang sideline. Ang mananahi. Nakuha namin to sa sa marketplace. Alam nyo ba kung anong tatahiin niya? Pilipina yung may-ari. Ang tatahiin niya is damit ng kanyang mga laruan. Level up na yung kanyang pagko-customize. Push mo yan ha. Ang hirap eh. Kaya nakaka-challenge yan. Sabi ko nga tayo may mga pantalong ko, yung mga puputulin. Baka maging short yun. Kakaputol. Actually, mahilig talaga sa mga buting tingin sa akin. Sa totoo lang yan ang ayaw kong ginagawa. Manahi. Tingnan natin. Challenging yan eh. Hirap na yun. Tsaka totoo pa, kanina pa eh. Gigigil na eh. Nagigigil ka na. Hindi naman ako Ayaw sumunod ng tela eh. Ayaw eh. Ayaw mislide nga ka. Hindi ko nga sabi ko baka nga iba yung pantahi na ginagamit mo sa mga damit ng laruan eh. Kasi parang Nilalagyan kasi ito ng, sobrang detailed nun eh. Tsaka talagang pantay na pantay eh. ng wire. Pero practice pa lang naman yung kanya. Tsaka Testing, mga retaso lang ito. Sabi ko nga, kagabi pa siya nagaganyan eh. Maganda rin mo yung nagawa ko. Sabi ka, nabiraraan pa ba yung mga ano mo? Yung mga laruan mo? Pakita mo yung mga nagawa ko din there. Sige. Yan yung mga laruan niya na ano. Ayan, ito. Ganda yun. Saka ito. Hindi siya gumawa niyan. Yan yung gusto niyang gayahin. Yan yung gusto niya mangyari. Ayan. Yung pulido yung tahe. Ito yung gawa niya. Yung pantalon niyan. Di ba? Hindi naman obvious eh. Hindi, yung isa maluwag. Ay, dito ba? Yung isa masikip. Pwede na, hindi naman masyadong ano eh. Sabi nga doon sa group namin eh, ang ganda nga raw ng idea eh. Sinuotan niya ng pantalon, wala kasi pantalon yan eh. Ang kanyang mga pinagkakaabalahan. Pwede mo lagay sa paa mo yung hawak-hawak mo. Madudumihan? Hindi ba? Laki. Lumaki. Dilig day. Parang sarap maglaro ng tubig. Sarap magbabad sa tubig, sobrang init. Maamoy yan oh. Mineral water pa yun. Oo naman, ganyan talaga. Kailangan mag-adjust. Ito yung mga pinagtata-transfer namin. Ano yan? Naglago na rin. So, sayang oh.
Yung isa Ito yan. yung galing Nanla, ng Thailand eh. nanlambot. Na ano yan. Mga sensitive kasi ito eh. Galing sa Thailand, doon naglaki yan eh. Hindi kagaya ng iba dito. Dito nang lumaki eh. Pero naka-adjust naman na. Ito, nag-ano ng mga bulaklak kaya. Ito nga, ang lalaki. Naglaki yan sila nung naarawan ng gusto eh, no? Tumba. Yan o. Palubog na ang araw. Sarap tumambay dito. Medyo lumalamig na eh. Nawawala na yung ano, yung init na kaninang pinagdaanan na 31. 31. Paano kang nasa loob ng oven sa loob ng kusina? Kaya eh. Tapos, Pwede nga lang dito matulog eh. Camping sa likod. yung bago namin na kasamahan, yung tinrain namin. Okay na siya, nakailang buwan na. Regular na. Oo. Naglabas ng ng Honda Civic. Bumili. Oo. Agad? Eh wala siya sasakyan eh. So bumili na ng sasakyan. Sabi ko, magkano kuha mo? Sabi niya, parang nasa almost 300 bi-weekly. Yeah. Bi-weekly yun Bigat na. So 600 din ng Hindi, laka na talaga ng tinas. Tapos may pa yun, hindi brand new yun. May mileage yun. Hindi na mileage. Parang nasa 100 na rin yata halos. Taas Or 80, parang ganun eh. Kasi may isa pang kumuha rin eh. Tinanong ko yung mileage eh. Parang 120 raw yata yung kanya. Yung isa 80. Ewan ko sa kanilang dalawa kung alin doon. Parehong Honda eh. Sobrang mahal kasi Jonas naging wise eh. Wow. Hindi na bumili eh. Eh kung nakakapag-bus naman siya at Katuwiran niya kasi, mami, magbabas ako. Hindi ako magdadrive. Yun nga, nagigising ka mas maaga, pero wala kang babayarang insurance sa sakyan. Hindi ka magpapagas. Hindi ka magbabayad ng monthly or bi-weekly. Oo. Malaking bagay yun. Kaya marami sa mga kababayan natin na hindi lang mga kababayan natin, kundi marami mga immigrant ang mga nababaon din sa utang talaga dito. Oh. Lalo na kung hindi nagiging wise at gusto nilang merong laging bago or merong ganito, yung mga necessity or mga Kailangan may priority ka muna. wala eh. Iba na kasi yung Canada raw talaga ngayon, kahit yung mga matatandang kasama namin ng mga dito na talaga nagsitandaan ng mga Canadian, talagang sabi niya kung naranasan niyo yung buhay nung before 2010, sabi niya maginawa pa. Actually, 2010 ako dumating dito. Iba pa yung nun eh. Magkano yung Mura. wala pa raw dollar eh. Tapos isang cart mo, $100, punong-puno na eh. Dami na. Ngayon, $100 wala na. Punta ka lang ng isang supot na maliit lang, 100 na babayaran mo. Mabigat na dito sa tapos mga tax pa, mga additional na mga taxes. Insurance. Oh. Tapos yung kung may mortgage ka binabayaran, insurance ng bahay. Ang dami na, marami ng mga kumbaga yung mga elements na nagdadagdag pa sa pahirap sa mga kagaya natin mga immigrants dito. Lalo na yung mga kukuha ng bahay, kukuha ka ng bagong sasakyan, medyo mag-isip-isip muna. Pero which is hindi maiwasan kasi sobrang taas din ng renta. Sobrang taas ng renta. So yung sa bahay kahit papano Medyo ma-offset okay mo. kasi kaysa magrenta ka na pupunta lang parang nag-invest ka, ganyan. Oo. Pero yung sasakyan kasi na bilis bumaba ng value. Lalo yung mga nagte-trade-in lagi dyan. Meron kaming naririnig mga Hindi, nalala mo trade-in eh. katrabaho natin sa Worsley. Yung kada trade-in. Every time may bagong labas na every year na sasakyan, trade-in yun. Kasi pag trade-in mo, mas mababa na bibilhin sa'yo yung value ng sasakyan. Tapos papatong na naman yung utang mo. Parang patong-patong lang. Buti sana kung kung mga pangkaraniwan na kotse, sports car, maya trade ng truck, trade uli na sports Parang car. wala lang eh. Every year bago yung sasakyan. Ang hirap naman ng ganun. Mabigat sa bulsa. Ngayon, hindi nyo na magagawa yun kasi 2000 pa yun. 2016, 16, 15.
Ngayon wala Hindi na. maganda So, sobrang, maganda pa presyo ng sakyan noon. Ngayon, parang Sobrang baba. sobrang hindi na reasonable talaga eh. Kaya, Tapos kahit sobrang laki na ng mileage, ang mahal pa rin. nababaon. Minsan may mga, actually marami nga mga nagbablog sa dito sa Calgary ngayon. Ang daming mga Pilipino rin, mga homeless na. Homeless. Pero yun naman kasi, di naman ibig sabihin na sobrang hirap na kasi kaya ganun nagiging homeless. May mga factors din na talagang iba-iba. May mga nalululong sa sugal kasi nanonood din naman Merong nagkakaroon mga ng vlogs na ganun eh. mga insekto. Merong nagkakaroon ng depression. Depression, merong nalululong sa drugs, ganyan. So iba-iba rin Iba-iba talaga. ng kwento. Kaya lang nakakalungkot lang kasi syempre hindi naman kagaya sa atin na may sasandala ka lagi ng mga kamag-anak. Kasi dito syempre usually kagaya Saka ang namin, hirap maging homeless dito. lamig. Lalo pag Lamig. winter, iba yung lamig. Mm. Kaya kailangan bago ka kumuha ng mga kung ano man yung mga utang, kailangan make sure na talagang kaya. Na every time mababayaran mo talaga, the same time may susobra para pang-ipon. Naniniwala kayo yung kotse niya na kaya magkano binabayaran mo dun? Mura lang yun. Mura lang. 100 something lang yun. 100 something lang yung kuha namin dun. Although may hindi naman siya brand new. Pero hindi, nung nakuha natin yun, halos brand new. Halos brand new. Kasi ilan lang ang mileage nun. Mas bago pa nga yun kaysa doon sa truck eh. Kasi yung year niya model 2018, 2017 yung Pero hindi, truck naman sa nakuha natin ng brand new talaga. brand new talaga. Tsaka tapos na kahit papaano. Yung kotse, Kahit hindi mo paano, naman mapapansin hindi eh. mo Parang mapapansin. ano eh. Mahal pa yata yung insurance. Hindi, pareho Hindi na. mura na insurance natin para sa dalawang sasakyan. Yun. Mapalad pa rin kami doon sa mga ganung pagkakataon kasi medyo nakauna kami ng konti. Nung time na, actually nagtaas na talaga ng todo lahat yan after pandemic eh. Since nag-pandemic, tas after, hindi na talaga nakabawi. Kaya yung mga newly graduate na mga student, tsaka yung mga bagong dating, isip-isip muna din. Yung maganda yung mga iba namin nag-guest o nakakadalaw dito. Nahanap talaga nila yung malapit sa school, malapit sa trabaho para hindi na sila kailangan bumili kaagad ng sasakyan. Or kung kumukuha man ng sasakyan yung mga second hand na hindi magiging mabigat na para bayaran. Kaya Ngayon dalawa lagi namin sinasabi eh. Nandito naman kayo sa bahay, hanggat nakakatipid kayo, mag-ipon. Kasi sabi nga nila, baka later on, yung mga ganyan generation, mahirapan ng bumili ng sasakyan. Dahil nga sobrang o mahal. bahay, diba? Lalo bahay. Kasi ang laki na ng requirements nila sa income, yung annual income. Kaya sabi namin, ganda dito kayo sa bahay, mag-ipon kayo ng mag-ipon. Para tapos dumating yung time na magkapamilya kayo, meron kayo masisimulan. Minsan nga naisip na gato siguro kung may garage yung single home ganyan o may garage o may ganito. Kaya lang pag nakakuha ka na nito, papalitan mo pa, 'di ba? Parang Simula ka na naman. parang Actually, kumuha ng nung batong nakaraan, pinupok sa di ba ulo. may isang Mackenzie, may nagbebenta. Ah, Siya, second hand na bahay, pero single, may double garage, may backyard, may fence. Kumbaga yung lahat ng hinahanap mo, ando na. Pero isip namin, nako po, although makakakuha ka ng pagbebentan mo rito, kahit pa paano, malaki yung may down mo. Pero still, magsisimula ka na naman. Tapos syempre, Panibago na dahil naman. mas malaking bahay yun, mas malaking mortgage na babayaran. Kaya- Sabi namin, wag na. Sabi ko, later on, dalawa lang din naman tayo matitira sa bahay. Aanhin mo yung malaki. Kung dalawa lang din tayo. Ito nga lang, pagka wala yung mga bata, parang ikaw lang mag-isa rito, parang di mo malaman kung nasa ka eh. Parang ang luwag-luwag eh. sobrang tahimik. Kasi mostly, dalawa lang kami. Tapos pag nasa trabaho pa siya, mag-isa ako ng Friday. Nagpapatugtog na lang ako para yung alaga namin eh, hindi nalulungkot. Para hindi siya nabubur yun o naboboard. So, magpapatugtog na lang ako ng malakas sa basement. Ayun. Basta doon lang siya sa basement. Siyang akyat. Bawal siya, bawal. Hanggang doon lang siya. Wala na, pinalabas ko na noong nakaraan. Naramdaman, hindi mo nakwento yun, ano? Alin? Nakwento ko ba yata yun? Hindi ba? naramdaman mo nga ngayon. Oo, kasi nag-ano ako nag-sage nga. Alam ko nakwento ko nakwento eh. mo nga ata. Nag-sage nga eh. Tapos pagbukas ko nung lalagyan ng laruan, lumabas siya eh. Parang may electric pa na gumanon eh. Alis na yun. Dalawa sila ni Jeremy. Kaso hindi raw nabuksan ni Jeremy yung pintuan. Bukas yun. Sabi ko, yun, buksan eh.
Yun lang, na-share namin ang aming mga nasa sa isip. Naisip din. Kasi pag nandito ka sa likod, nakakita ka ng mga magagandang bahay. Hindi, kanina, kumakain kami hapunan nila Jonas, yan. Pinapangaralan nga namin na maging wise. Kaya buti na nga lang din, naisip niya na wag muna kumuha ng sakyan. Tsaka yung maging ka sa trabaho mo, maging dedicated ka kasi mahirap maghanap ng trabaho, kompetisyon. Kasi sa si Jonas kahit papaano naman maganda na yung trabaho. Maganda na yung trabaho. Actually, mas wala ka pang asawa dun kaysa Kasi sa dalawa. government yung nakuha niya. Kaya sabi namin, ingatan mo yung trabaho mo. Kasi para sa'yo din yan. Tsaka hindi madamot yun. Oh, dati gusto mo yung laruan? Ako na bahala dyan, gaganin. Oo, maano yun. Kahit sa pagkain. Pagkain. Ako na bahala, mami. Ganun din naman tayo sa kanila Di ba? Kaya nakukuha nila na nakikita nila na ganun tayo. Kaya kailangan natin maging wise. Pero talaga. up to now, syempre, inaano namin siya na mag-ipong ka. Kasi pag may pera, syempre, ay gusto ko nito, binata Oo. Hindi mo naman basta pwede bawalan kasi siya pa nag-enjoy din siya. Pagka binata, hayaan na enjoy. Kasi ba nagkapamilya na lahat, budgeted na. Hanggang ngayon, nahayaan namin siya. Basta make sure lang ka ako na nakakaipong ka. Importante yun. Nakakatuwa yung may mga ibon dito nakatira sa ilalim ng O yun nga, umalis na yun yung ibon na hinahabol ako yung nakaraan. item, umalis na yun kasi nga hindi nila nakita yung anak nila, lumipad na Ngayon may bago na naman, kulay parang brown siya. Na may orange yung dibdib. Parang bronze no? May orange yung dibdib niya Ganda no? Hindi ko napakita sa kanila last time Mula sa bubong pag sakay ko sa sakay, sinugod ako pag ano Yung item? Salbahay nga yun Sila na nga lang yung nakikiri dyan Alam mo, ginanon ako, tapos inikutan ako, sakay kagad ako sa baka ako tukain ako, dalawa pa naman sila. Hanggang sa ni-start ko, naya ko muna uminit Paikot-ikot lang sa may... Sarap to kain ito sabi niya. Sabi, malaman to, malaman. Juicy. Juicy, kaya pag tapos ng trabaho, dahil ko pa yung parang ako yung inihaw Yung niya, yung mga pantalon niya, bakat yung Talaga kasi, Paawis yun ang pamilya ang cute. Yung tatlo. Ayan Nasa ilalim kasi sila nagdilig ako, baka nakatingin. nabasa. Ayun lang. Sunod Yun lang, baka nabasa mo yung lapugad. Malaki na nga Yan yung anak nila Kaya yun. Yun lang naman. Kaya kami ito, tambay-tambay. Papresko. Maya-maya lang Buti nga, pasok lang kami. hindi pa ganun kalamok no? Dati lamok Nagdamo na kasi yung kapitbahay namin, nagdamo na rin yung dalawang bata. Yung dalawa matyaga. Salitan. Sa likod si Jermaine, sa harap si Jonas. Bagay, wala naman lang. Si daddy nila magdamo. Dati, di ba? Ako na nagdadamo pa ganun. Ngayon kailangan. Unless pag nag-asawa na sila, ikaw na lang. Alangan man ako yung magdamo, di ba? Yun lang. Kaya okay na ganito kasi kung isipin mo ko yung malaki yung yard mo. Oo. Ang laki ng mo. Laki ng dadamo. Pag naantay nga namin mag-alok ng fence tong kapitbahay namin, kaya lang kasi nagre-rent lang sila dyan. So pag nag-fence sila, gahati na lang kami para... Kasi tong katabi namin kabila, Tatamba. gusto nila hati. Parang nga naman isang lagay na lang. Pero may mga nag-suggest nga na wag na munang magpa-fence hanggat walang garage. Hindi. Pero hindi parang wala na akong plano magpa-garage. Pag-garage, Siguro sa semento lang yung pinakapad. Pero yung mismo... Tingnan natin kasi sobrang mahal talaga Parang nang gumawa ng isang bahay pa 30,000. Hindi na. Pera yun Parang gusto ko na nga lang kumuha ng tubo sa amin, 4 na tubo. Tapos babaong ko sa semento Siya na lang daw ang gagawa. Welding ako na lang na yero na lang. Kaya lang, lakas kasi ng mga hangin dito Pero, hindi naman tatangayin yun. Dapat sementado yung haligi nun. Oo. Kaso problema pag yung todo ang hangin dito, di ba? Yung Mamaya yero. yung mga yero lipa rin. Hindi na siguro kasi. Bagay. Ay nako. Yun lang naman na pachika-chika na Palubog na ang araw. Wala na ngayon Sayang, hindi natin pala naipakita. Yung pamilya ng ibon, nasa na? Yan yung aming kapaligiran dito sa likod. Ito yung pangarap ni Carla. One day. One day. Matutupad din yan. Yan. Lalaking mga bahay dito sa amin. Sa likod.
Hindi sa amin sa likod. Sa likod namin. Yun na, palubog na yung araw. Yun, guys. Pasok na rin kami sa loob. At dumidilim na. Wala na, nakalubog na yung araw. Ano guys, thank you for always watching. See you on the next vlog. Bye.